Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Isayas, Kapitulo 53, talatang 53. Ito ang sinasabi, "Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Pinagpala na po tayo sa pagbabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal, muli o Diyos, naririto kami sa iyong harapan upang ikaw o Diyos ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog o Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, pagalingin, Panginoon, upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Sila po ingatan mo sa daan kung saan sila nagbabiyahe, Panginoon. Kung nagdadrive man sila ng 4 na gulong, 2 gulong, Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, na may makarating sila ng maluwalhati sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Diyos, na makarating ng matiwasay sa kanilang mga trabaho. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kababayan na naroon nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mong ingatan, Panginoon. Lalong-lalo na, O Diyos, yung bansa ng Lebanon na mayroong gera, kaguluhan, naway mailikas sila, Panginoon, ng madalian upang ligtas sila, Panginoon, sa kapahamakan. Lord, alam ko, Panginoon, na may mga ginagawa ang aming bansa upang sila po ay i-transport muli dito sa Pilipinas para hindi sila mapahamak sa lugar ng Lebanon dahil may kaguluhan, may gera doon, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang aming Diyos, patnubay at tagapag-alalay, taga-ingat, Panginoon. At higit sa lahat, ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Panginoong Hesus, salamat. At sa umaga din ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa mga karagatan, ang mga mangingisda, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang pangingisda doon sa laot ng karagatan, tulad ng kanyang pag-iingat sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan. Amin inilalapit sa inyo ang mga magsasaka, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang mga magsasaka
Ilayo mo po sila sa kapahamakan, lalong-lalo na o Diyos na merong bagyo na pumasok sa aming bansa. Panginoon, ilayo mo sa kapahamakan ang kanilang mga pananim, ang mga palay, Panginoon, ang mga gulay, at iba pa upang hindi po ito mapinsala, Panginoon. Lord, proteksyonan mo po ang aming mga kapatid na ito upang sila, o Diyos, ay makapag-ani ng maraming pagkain para sa hapag ng iba't ng mga anak mo, Panginoon. Amin inilalapit, o Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu. Panginoong Hesus, sa umagang ito, amin ding inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo po itong gabayan, Panginoon. Maghari ka sa bansang Pilipinas upang ang kapayapaan ay maghari, Panginoon. Bigyan mo po ng pusong mapagmahal ang aming mga leaders upang hindi, Panginoon, sila magkaroon ng pagkakaunawaan sa bawat isa. Lalong-lalo na, o Diyos, na sa narapit na eleksyon ng aming bansa, Panginoon. Panginoon Hesus, sa umagang ito, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay. Dahil ikaw ang aming Diyos na siyang laging nagmamahal, nag-iingat, nagliligtas. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang nagdarusang lingkod ba na sa Isaias 53 ay isang hula tungkol kay Jesus? Marahil ang pinakakilala at pinakamalinaw sa lahat ng propesya sa kalipunan ng mga kasulatan sa Hebreo, Lumang Tipan, tungkol sa pagdating ng Mesiyas ay matatagpuan sa ika-53 kabanata ng aklat ni Propeta Isaias. Ang bahaging ito, mga kapatid, sa aklat ni Propeta Isaias na kilala sa tawag na ang nagdurusang lingkod ay matagal nang naunawaan ng mga guro ng kasaysayan ng Hudaismo na tumutukoy sa tagapagligtas na isang araw ay darating sa Sion. Narito ang ilang halimbawa kung ano ang tradisyonal na pinaniniwalaan ng Judaismo tungkol sa pagkakakilanlan ng nagdurusang lingkod sa Isaias 53. Ayon sa Babylonian Talmud, sino ang Mesiyas? Ano ang kanyang pangalan? Ang sabi ng mga rabbi, ang scholar na kitungin tulad ng nasabi, siguradong kanyang dinala ang ating lungkot at tiniis ang ating mga lumbay. Ngunit siya'y tinratong tulad sa kitungin. At iniisip natin na siya'y pinarusahan ng Diyos at nagdalamhati. Sinabi sa Midrash Ruth Rabbah na isang pangpaliwanag sa Ruth Kapitulo 2, talatang 14, siya ay nagsalita ukol sa Haring Mesiyas. Pumarito ka, lumapit sa trono at kainin ang tinapay ng kaharian at isawsaw ang kapiraso sa suka. Ito ay tumutukoy sa kanyang parusa ayon dito. Ngunit siya ay nasugatan para sa ating mga paglabag, no? Nabugbog dahil sa ating mga
kasamaan. Ayon sa tagom ni Jonathan, narito ang aking lingkod na Mesiyas na giginhawa. Siya ay magiging mataas at madaragdagan at magiging lubhang malakas. Ang sabi sa Suhar, siya ay nasugatan para sa ating mga paglabag, mga kasalanan, at iba pa. Mayroong palasyo sa hardin ng Eden kung tatawagin ay palasyo ng mga anak ng Diyos. At pumasok ang Mesiyas sa palasyong ito at tinawag ang bawat may karamdaman, bawat may sakit, at bawat pinarusahan sa Israel. Lahat sila ay lumapit at nagtiwala sa Kanya. At ang mga ito ay hindi upang pagaanin ang Israel. Walang sinumang tao ang Kanyang pasanin ang kaparusahan ng Israel sa paglabag sa kautusan. At ito ang nasusulat. Tunay na ang ating mga sakit ay Kanyang dinala. Ayon sa dakilang rabbi na Moses, ano ang kaparaanan ng pagdating ng Mesiyas? Mayroong darating na hindi pa nakikilala noon at kanilang makikita ang mga tanda at kamangha-manghang mga gawa na siyang magpapatunay na Kanyang tunay na pinagmulan. Mula sa pinakamakapangyarihan kung saan Kanyang ipinahayag ang Kanyang karunungan sa ganitong mga pananalita. At salitain mo sa Kanya, nasabihin mo ng ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay sanga at siya'y sisibol sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Ayon sa Zacarias 6:12. Gayon din ang sinasabi sa Isaias nang siya ay nagpakita. Walang ama o ina o kapamilya at kakilala at gaya ng ugat sa tuyong lupa. At iba pa, na sinalita ni Isaias ang kanyang paglalarawan sa paraan kung saan ang mga hari ay nakikinig sa kanya. At dahil sa kanya, ititikong nila ang kanilang mga bibig, kung saan ang mga bagay na hindi sinabi sa kanila ay kanilang nakita, at mga hindi nila narinig ay kanilang nalaman. Sa kasamaang palad, mga kapatid, ang mga modernong pinuno ng Judaismo ay naniniwala na ang nagdurusang lingkod ng Isaiah 53 ay tumutukoy sa Israel o kay Isaiah mismo o kay Moises o isa sa mga propeta. Ngunit malinaw na sinabi ni Isaiah na kanyang tinutukoy ang Mesiyas, gaya ng sinasabi ng mga sinaunang rabay o mga guro. Tiniyak ito ng buong linaw ng 2 talata ng Isaiah 53. Ang salitang sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, ang tutubo ay walang duda na tumutukoy sa Mesiyas, ang Panginoong Jesucristo. At sa katunayan, mga kapatid, ay isang karaniwang pagtukoy sa Mesiyas sa aklat ng Isaiah at iba pa. Ang lahi ni David ay dapat maputol sa paghuhukom
tulad ng isang itinumang puno. Ngunit ipinangako sa Israel na isang bagong usbong ang sisibol. Ang Haring Mesiyas, ang Panginoong Jesucristo, ang uusbong na yaon, no? Tinatawag na Mesiyas. Walang duda na ang nagdurusang lingkod sa Isaiah 53 ay tumutukoy sa Mesiyas, ang Panginoong Hesus. Siya ang pupurihin ng pinakamataas sa lupa. Ang Mesiyas ang sinasabing sisibol mula sa lahi ni David. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang nagkaloob ng minsanang pantubos para sa lahat. Ang Isaiah 53 ay dapat unawain bilang pantukoy sa darating o sa pagdating ng hari mula sa lahi ni David, ang Mesiyas. Ang Mesiyas na hari ay hinula ang magdurusa at mamamatay upang mabayaran ang ating mga kasalanan at mabubuhay na maguli. Siya ay magsisilbing saserdote sa lahat ng bansa sa buong mundo at mabubuhos ang dugo para sa katubusan ng kasalanan upang malinis ang lahat ng mamananampalataya. Isa lamang ang tinutukoy dito, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo. Lahat ng maglalagak ng pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang anak, ayon sa patutuo ni ng mga apostol, ang Panginoong Hesus ay mamatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na manguli at umupo sa trono sa kanan ng kataas-taasan at ngayoy nagsisilbing dakilang saserdote na naglilinis ng ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus, ang Mesiyas, ang hinuhulaan ni Propeta Isaias. Ang guro na ito ay inilarawan ang mga nagsasabi na ang Isaiah 53 ay tumutukoy sa Israel bilang pagtalikod sa mga kaalaman ng ating mga guro at pananalig sa katigasan ng kanilang puso at sa kanilang sariling opinyon. Ikinagagalak kong bigyang kahulugan ayon sa mga katuruan ng aming mga guro na tungkol ito sa Mesiyas. Ang hulang ito ay ipinahayag ni Propetang si Isaias sa layunin na maipaunawa sa atin ang kalikasan ng darating na Mesiyas na magliligtas sa Israel. Ipinakita ni Isaias ang kanyang magiging buhay mula sa araw ng kanyang pagsilang at hanggang sa kanyang pagdating bilang tagapagligtas at hukom. Ito rin ay isang babala sa atin upang magbantay laban sa mga bulaang guro. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita na Isaias upang kami, O Diyos, ay patuloy na sumampalataya sa aming tagapagligtas na ang Mesiyas na si Jesus. Siya po ay darating, uusbong, isinilang para sa aming katubusan. Panginoon, salamat sa napagbubulay-bulayan namin ngayong umaga, Panginoon. At sa umaga rin ito, Diyos, patuloy kong inalapit na pagpalain mo ang iyong mga anak na patuloy
na nanampalataya sa inyo at ingatan mo sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Maraming salamat at ang buhay namin sa umagang ito, Diyos, hanggang sa maghapon, amin pong ipinagkatiwala sa inyo. Dahil ikaw, O Diyos, ang siyang aming Panginoon na aming tagapagligtas. Amen. Amen.